Kumusta? Sa lahat, ako si Rina Santos. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa ng pag-iwas sa hindi kinakailangang bayarin sa bagasihe sa paliparan. Nakita mo na ang eroplano sa harap mo. Bukas ang boarding gate, hawak mo ang iyong pasaporte at boarding pass. At iniisip mo na makakaupo ka na sa upuan at makakatulog. Ngunit sa sandaling humakbang ka, biglang may humawak sa iyo. Walang emosyon na itinuro ng ground staff ang iyong maliit na maleta na kasama mo na sa loob ng maraming taon at malamig na sinabi, "Sir, ma'am, mukhang masyadong malaki ang inyong bag. Pakilagay po sa bakal na sukatan para sukatin." Sigurado ako na naisip mo. Ilang beses ko na itong ginamit. Hindi naman nagkaproblema. Bakit ngayon hindi puwede? Confident mong ipinasok ang maleta sa sukatan, pero nagkaproblema. Sumabit ito. Halos hindi kasya ang mga gulong. Sa sandaling iyon, inilabas ng ground staff ang card machine at sinabi, "Paumanhin, kailangan ninyong i-check-in ang inyong bagahe? May bayad na, I'm?" Tinitigan ka ng mga nakapila sa likod mo. Namula ang iyong mukha at para hindi maantala ang iyong biyahe, wala kang nagawa kundi magbayad gamit ang iyong credit card. Masakit sa bulsa ang ASIC 500, hindi ba? Napakasakit. Ang sitwasyong iyan, pamilyar ba? Marahil ikaw o ang iyong mga kaibigan ay nakaranas na nito kamakailan. Ngayon, mapa-domestic o international flights, lalo na sa mga low-cost airlines na mukhang mura ang pamasahe. Napakahigpit nila sa pag-check ng hand-carry luggage. Maraming kaibigan ang hindi nakakaintindi. Rina, dati, hindi naman ganito karaming abala sa eroplano. Hanggat kaya kong buhatin at kasya sa luggage bin, tutulungan pa ako ng flight attendant na ilagay. Bakit ngayon parang toll gate na ang boarding gate? Ngayon, ibubunyag ko ang mga lihim at tips para makatipid at maiwasan ang mga bitag na ito. Puno ito ng practical na payo. Hindi ko ibibigay ang mga malalaking prinsipyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano makatipid ng pera, maiwasan ang mga problema, at ma-maximize ang inyong bagahe sa loob ng mga patakaran. Bago tayo magsimulang suriin ang mga bitag na ito, gusto kong tanungin kayo, naranasan na ba ninyong magbayad ng multa dahil sa oversized o overweight na bagahe habang lumilipad? Kung oo, mangyaring itype ang bitag sa comments section. Kung palagi kayong nakakalusot ng walang problema, napakaswerte ninyo. Mangyaring itype ang swert para makita ko kung gaano karami sa ating mga taga-subaybay ang nakaranas ng ganitong problema. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ng Rina's Happy Flights, siguraduhin na i-click ang subscribe button. Simula ngayon, pamilya na tayo. Anumang emergency sa flight o maliliit na lihim na ayaw ipaalam ng airlines, ibubunyag ko para sa inyo. Para sa hinaharap, makapaglakbay kayo ng walang abala at makalipad ng mas mura, tara na't pag-usapan. Bakit gustong-gusto ng mga airlines, lalo na ang mga low-cost airlines, na manghuli ng mga pasahero sa boarding gate? Simple lang ang dahilan. Ngayon, transparent na ang presyo ng ticket at mahilig ang lahat magkumpara ng presyo. Kung sino ang mas mura, iyon ang bibilhin. Kaya't napakababa na ng kita ng mga airlines. Paano sila kumikita? Sa pamamagitan ng mga add-on services na ito, bayad ang pagpili ng upuan, bayad ang pagkain, at mas mahal ang allowance ng bagahe. At napansin nyo ba? Kung bibili ka ng allowance ng bagahe online ng maaga, maaaring ayaw ni billing lang. Ngunit kung sa airport counter ka bibili, maaaring 260 mong zero na, at kung sa boarding gate ka mahuli, ito ang tinatawag na tiered pricing. Mas huli, mas mahal, kaya't maraming ground staff at maging ang mga outsourced service company ay mayroong mga target. O upang matiyak ang on-time performance ng flight, kailangan nilang mahigpit na kontrolin ang bilang ng bagahe
na dala sa eroplano. Kaya sa harap ng mahigpit na pagsubaybay na ito, anong mga bitag ang pinakamadalas malaglagan ng ordinaryong Pilipino? Nag-summarize ako ng 3 pinakamadaling bitag na pinakamadalas na tamaan, lalo na para sa mga madalas bumibiyahe sa iba't ibang probinsya o sa mga matatanda na madalas bumisita sa kanilang mga pamilya. Napakaraming dapat malaman dito. At magkaiba pa ang mga patakaran ng iba't ibang airlines, kailangan nating maging malinaw sa pagkakaiba. Ang unang bitag na halos 80% ng mga tao ay hindi pinapansin ay ang mga gulong at hawakan ng maleta kapag bumibili ng maleta sa mall o online. Sasabihin sa iyo ng tindero, "Sir, ma'am, ito ay 20-inch carry-on luggage. Sumusunod sa international standard. Huwag kayong mag-alala. Siguradong maidadala ninyo sa eroplano. Masaya ka at binili mo. At pagdating sa bahay, sinukat mo at ang katawan ng maleta ay 20-inch nga. At ang haba, lapad, at taas ay akma. Ngunit hindi sinabi ng tindero sa iyo na kapag sinusukat ng airlines ang sukat, sinusukat nila ang pinakaumbok na bahagi ng maleta, ibig sabihin, mula sa pinakailalim ng gulong hanggang sa pinakatuktok ng hawakan, ang mga gulong ngayon ay mas malaki para mas madaling itulak at ang ilan ay may shock-absorbing function pa, kaya lumalabas ng ilang sentimetro ang gulong. Kapag inilalagay mo ang iyong 20-inch na maleta sa bakal na sukatan ng airlines, kasya ang katawan ng maleta, ngunit snap. Ang mga gulong ay sumasabit sa labas o ang hawakan ay bumangga. Ito ay napakakaraniwan sa mga low-cost airlines dito sa Pilipinas. Tulad ng Cebu Pacific o AirAsia. Dahil ang pangunahing chinecheck nila ay ang sukat, kung hindi kasya sa sukatan. Kahit 1 sentimetro lang ang kulang, hindi na pinapansin ng ground staff kung gaano kalaki ang katawan ng maleta. Hanggat hindi nasasara ang takip, hanggat may bahagi na nakausli paumanhin, ito ay overweight, oversized na bagahe. Maraming kaibigan ang nakikipagtalo sa ground staff dito. 1 sentimetro lang naman ang kulang. Pwede bang pagbigyan niyo ako? O, pwedeng tanggalin ko ang mga gulong. Sinasabi ko sa inyo, walang silbi. Sa oras na iyon, may mahabang pila sa likod. At malapit nang umalis ang eroplano, walang oras ang ground staff na makipagtawaran sa inyo at ang bakal na sukatan ay ang standard. Hindi ito nagsasalita. Ngunit ito ang pinakamabisang katibayan. Kaya't kapag bumibili ng carry-on luggage, kailangan ninyong maging maingat. Sukatin ninyo mismo gamit ang tape measure. Isama ang mga gulong at hawakan kung ang kabuuang taas ay lumampas sa 55 cm o 56 centimeters. Magkaiba ang patakaran ng iba't ibang airline. Kailangan ninyong maging maingat. Ang maleta na ito ay maaaring isang time bomb. Ngunit dito, gusto kong bigyan ng espesyal na paalala ang ating mga kaibigan na nagpaplanong lumipad sa mga local destinations o gumagamit ng mga Southeast Asian Airlines. Iba ang minefield dito kaysa sa ibang bansa. Kung gagamit kayo ng Philippine Airlines, Cebu Pacific o AirAsia, maaring isipin ninyo na hindi masyadong mahigpit ang pagsukat, ngunit mayroon silang mas nakamamatay na sandata, ang timbang. Hanggat kaya mong buhatin. Ngunit sa mga Pilipinong airlines, ang 7 kilong limitasyon sa hand carry luggage ay seryoso. Ano ang kahulugan ng 7 kilo? Ang isang maleta na medyo matibay, ang walang laman na maleta mismo, ay mayroon ng 3 o 4 na kilo. Ibig sabihin, 3 o 4 na kilo lang ang pwede mong ilagay sa loob. Maraming matatanda na bumabalik sa probinsya ang gustong magdala ng mga pasalubong o mga libro para sa kanilang mga apo. Ang mga bagay na ito ay siksik at mabigat. Kapag inilagay mo sa maleta, kahit mukhang hindi puno, lumampas na ito sa 7 kilo, kamakailan sa NAIA o iba pang provincial airports. Ang hawak ng ground staff ay hindi ruler, kundi electronic scale. Random silang nagche-check sa boarding gate. Kapag inilagay mo ang iyong maleta sa scale,
at lumampas sa 7 kilo, kahit na ang iyong sukat ay perpekto, sa pilitan itong i-check-in at ang presyo ng overweight fee ay napakamahal, kaya't ang ating mga kaibigan na lumilipad sa Pilipinas, huwag lang tumingin sa sukat. Kailangan ninyong timbangin muna ang inyong maleta sa bahay. Lalo na sa Philippine Airlines at Cebu Pacific, ang 7 kilo ay ang red line. Huwag kayong maging mapagsamantala. Dahil ang scale ng ground staff ay hindi nakikilala ang tao. Ang pangalawang bitag na pinakamadalas na nagagawa ng mga tao ay ang shopping bags mula sa duty-free. Maraming kaibigan ang nag-go shopping sa duty-free sa airport. Pagkatapos ng bakasyon, bumili ng sigarilyo at alak, makeup at local delicacies. Sa oras na ito, relaxed ka. Iniisip mo na nakalagpas ka na sa security check at customs. Ito ay mga binili sa airport. Kaya siguradong puwede itong dalhin sa eroplano, kaya't hawak mo ang iyong maleta sa kaliwa, may backpack sa likod, at 2 malaking duty-free bag sa kanan. Ipapaliwanag ko sa inyo ang iba't ibang sitwasyon kung lumilipad kayo sa isang international long-haul flight tulad ng Manila to Los Angeles. Ang tradisyonal na airlines ay karaniwang pinapalampas ang mga duty-free bags hanggat hindi masyadong over the top. Karaniwan ay puwede itiyang dalhin. Ngunit ito ang mahalaga. Kung gumagamit kayo ng domestic connecting flight dito sa Pilipinas o gumagamit ng mga low-cost airlines, ang duty-free bag na ito ay isang malaking problema dahil maraming low-cost airlines ang nagtatakda na ang bawat pasahero ay isang carry-on item lang. Ang pwedeng dalhin, ang ilang airlines ay mas maluwag, pinapayagan ang isang carry-on luggage at isang maliit na backpack o tinatawag na 1+1. Ngunit sa kanilang pananaw, ang duty-free bag na hawak mo ay hindi hangin. Ito ay isang item ng bagahe. Kung hawak mo ang iyong maleta, may backpack, at may dala pang bag, ito ay 3 item ng bagahe at lumalabag ito sa patakaran. Sa oras na ito, hihilingin sa iyo ng ground staff na isaksak ang lahat ng laman ng iyong bag sa iyong maleta o backpack. Kung maisasaksak mo, magandang balita, makakalusot ka. Kung puno na ang iyong maleta at hindi na masaksak, paumanhin. Ang sobrang bag na ito ay kailangang i-check-in at kailangang magbayad ng bayad sa pag-check-in. Isipin mo, ang mga binili mo ay mga beauty products o maseselang pagkain na madaling masira, paano mo isasaksak ng puwersahan? Kung puwersahan mong isaksak, masisira lang. Sa oras na ito, mapapaisip ka, magbabayad ba ako? Masakit sa bulsa. Hindi ako magbabayad. Hindi ko madala ang mga gamit ko. Naranasan ko mismo na nakita ko ang isang dalagita na umiiyak sa boarding gate. Bumili siya ng ilang kahon ng magagandang chocolate cookies. Hindi na kasya sa maleta. At pinilit siya ng ground staff na magbayad ng DA2. ₱50 para sa bagahe. Binuksan niya ang packaging at ipinamigay sa mga nakapila. Umiiyak habang namamahagi, nakakadurog ng puso. Kaya, lalo na para sa ating mga kaibigan na may connecting flights dito sa Pilipinas, huwag mong isipin na ligtas ka na kapag nakalabas ka na sa security check, ang bag na hawak mo ay maaaring maging dahilan para pagmultahin ka ng ground staff anumang oras. Ang pangatlong bitag ay ang tinatawag na mga nakasabit na gamit sa labas ng maleta. Mahilig ang mga kabataan ngayon sa pagiging kakaiba. May nakasabit na cute na stuffed toy sa maleta, nakalagay ang neck pillow sa handle o nakasabit ang water bottle sa bag strap. Normal lang ito sa ordinaryong panahon, ngunit sa boarding gate na may mahigpit na pagche-check, ang mga bagay na ito ay maaaring maging dahilan para pigilan ka dahil ang measuring frame ay matigas at ang neck pillow mo na nakasabit sa labas ay nagpapalaki sa kapal ng maleta. Ang water bottle mo na nakasabit sa labas ay nagpapalaki sa lapad. Kahit nasasabihin mo, pwede ko naman tanggalin at isabit sa leeg ko, hindi ba? Pwede naman.
Ngunit ang unang impresyon na ibibigay mo sa ground staff ay marami at kalat-kalat ang iyong bagahe. At mukhang mabigat, ito ay sikolohiya. Ang ground staff ay nakakakita ng libu-libong pasahero araw-araw sa isang sulyap. Alam nila kung sino ang may malinis na bagahe at kung sino ang mukhang hirap na hirap, kung ang iyong sarili ay parang nagmamadaling naglalakbay na may maraming nakasabit na gamit, automatikong iisipin ng ground staff na siguradong overweight ito o oversized ito, kaya kailangan nilang i-check. Kahit na hindi ka naman talaga nag-overweight, kung pipigilan ka para sukatin at timbangin, hindi ba't naaantala ang oras at nakakasama sa mood? At kung malas ka at eksaktong 1 kilo lang ang sobra, hindi ba't sasalubong ka sa problema? Ngayon na natapos na nating pag-usapan ang 3 bitag na ito, pag-usapan naman natin kung ano ang gagawin kung sakaling mangyari ito o para maiwasan ito. Dahil ibinunyag ko na ang mga bitag, kailangan ko ring ibigay sa inyo ang hagdan at turuan kayo kung paano umakyat. Nag-summarize din ako ng 3 practical na solusyon na ginagamit din ng mga flight attendant mismo. Ang unang paraan ay tinatawag na onion layer dressing. Tandaan ang isang pahayag. Ang suot mo ay hindi kasama sa bagahe. Kung napansin mong malapit ng mag-overweight ang iyong maleta o hindi na kasya ang mga gamit, huwag mong ipilit. Kunin mo ang mga makakapal na damit sa maleta, tulad ng denim jacket, hoodie, o maging ang manipis na down jacket. At suotin mo. Maaari kang magtanong, Rina, hindi ba mainit? Mainit. Oo. Ngunit kailangan lang nating tiisin ang 10 hanggang 15 minuto sa pagboard. Suotin mo ang mga damit at ilagay ang mabibigat na gamit sa bulsa dito. Gusto kong bigyan ng espesyal na diin na isa ring kaalaman sa kaligtasan na madalas kalimutan ng ating mga senior citizens. Ito ay ang power bank at lithium batteries. Tandaan, ang power bank at lithium batteries ay absolutely hindi pwedeng i-check-in. Kailangan itong dalhin bilang hand carry. Ito ay para sa kaligtasan ng aviation. Para maiwasan ang sunog sa cargo hold dahil kailangan itong dalhin at siksik at mabigat ang mga ito. Ilabas na lang natin ito sa maleta at ilagay sa bulsa ng jacket. Ito ay may 2 benepisyo. Una, sumusunod ito sa safety regulations ng airlines at hindi ka hahanapin ng security check. Pangalawa, kapag inilabas mo ito, agad nagagaan ang iyong carry-on luggage ng 1 o 2 kilo kung gumagamit ka ng Philippine Airlines o Cebu Pacific. Ang 1 o 2 kilo na ito ay maaaring ang susi kung magbabayad ka ng multa o hindi. Gayun din ang mga keychains, charging cables. Ang mga maliliit ngunit mabibigat na bagay na ito ay ilagay sa bulsa pagkatapos mong makalagpas sa boarding gate. Pwede mo nang tanggalin ang iyong mga damit at hawakan. O pagkapasok mo sa eroplano, ilagay sa luggage bin. Ito ay ganap na ayon sa patakaran. Ito ay paggamit ng mga patakaran para makaiwas sa gastos. Ang pangalawang paraan ay tinatawag na Russian doll organizing technique. Para sa problema sa duty-free bags, kailangan nating matutong mag-organize ng mga bag, tulad ng Russian dolls. Bago ka mag-shopping sa duty-free, tingnan mo muna kung may espasyo pa sa iyong backpack. Kung puno na ang backpack, subukang huwag bumili ng mga bagay na may malalaking packaging. Kung talagang kailangan mong bilhin, bago ka pumunta sa boarding gate, maghanap ka ng liblib na lugar o banyo. Buksan ang duty-free bag, ilabas ang mga produkto at isa-isahing isaksak sa mga espasyo ng iyong backpack o sa bulsa ng iyong jacket. Kung talagang hindi na kasya, subukang isang bag lang ang hawakan mo at isang bag na mukhang malambot at hindi kumakain ng espasyo. May isa pang sikreto. Ihanda ang isang ultralight, foldable na malaking tote bag sa normal na panahon. Nakatiklop ito at kasing laki lang ng kamao. Sa kritikal na sandali, ilagay ang iyong maliit na shoulder bag, iyong water bottle, iyong neck pillow,
At ang iyong mga binili na merienda, lahat sa tote bag na ito, sa ganitong paraan, sa paningin ng ground staff, isa lang ang iyong maleta at isang tote bag na sumusunod sa 1+1 rule. Pagkatapos mong makasakay sa eroplano, ilabas mo na ang mga gamit at ibalik sa kani-kanilang lugar. Ito ang tinatawag na visual deception para maging maayos, unified, at hindi kalat-kalat ang iyong bagahe. Ang pangatlong paraan ay tinatawag na choose the right luggage for safety. Dahil alam nating mahigpit ang airline sa pag-check, kailangan nating maging matalino sa pagpili ng gamit. Kung madalas kang gumagamit ng mga low-cost airlines dito sa Pilipinas o short-haul travel, taos-puso kong irerekomenda na pumili ka ng malaking backpack kaysa sa maleta na may gulong. Bakit? Dahil malambot ang backpack at flexible ang bakal na measuring frame. Kahit 1 milimetro lang ang laki ng maleta, hindi ito kasya. Ngunit ang backpack, pwede mong pigain, i-compress, at alisin ang hangin sa loob. At kasya ito, at ang backpack na nakasuot sa likod ay mukhang mas magaan sa paningin kaysa sa maleta na may gulong. Ang posibilidad na pigilan ng ground staff ang isang backpacker ay mas mababa kaysa sa isang pasahero na may maleta na may gulong. Kung talagang kailangan mong magdala ng maleta, subukang bumili ng maleta na may naka-embed na gulong o mas maliit na gulong. Huwag kang bumili ng mga gulong na mukhang cool at off-road. Ito ay magbibigay lang ng problema sa iyong sarili. Gayon din ang material ng maleta. Subukang pumili ng soft-sided o may elasticity. Huwag pumili ng matigas na metal na maleta. Kahit medyo umbok ang soft-sided luggage, pwede mong gamitin ang iyong tuhod para ipiit at kasya pa rin sa measuring frame. Ang hard-sided luggage ay hindi talaga bibigay. Bukod sa 3 pamamaraang ito, mayroon pa akong ilang taos-pusong salita na gustong sabihin sa ating mga kaibigan na madalas bumibiyahe. Kapag naglalakbay tayo, ang mahalaga ay ang maging masaya at walang abala, minsan. Kung gugugol tayo ng 10 minuto sa bahay para ayusin ng mabuti ang ating bagahe, timbangin ang dapat timbangin at sukatin ang dapat sukatin. At higit sa lahat, makakatipid tayo ng ating magandang mood. Isipin mo, ang isang pamilya na masayang nagbabakasyon, ngunit nag-away sa ground staff sa boarding gate at pinagmulta, magiging maganda pa ba ang biyahe? Pagkasakay sa eroplano, galit pa rin. Pagdating sa destinasyon, nanghihinayang pa rin sa libu-libong piso. Hindi ba't mababawasan ang kalidad ng bakasyon? At isa pa, kung talagang pinigilan ka at talagang oversized, overweight ka, payo ko, maging magalang ka. Huwag kang magalit sa ground staff. Huwag kang mag-eskandalo. Sila rin ay nagtatrabaho lang at sumusunod sa patakaran. Kung mag-iingay ka para mapanatili nila ang kaayusan, mas magiging mahigpit sila. Pwede mong subukang makipag-usap sa kanila. Pwedeng suotin ko itong damit, pwedeng itapon ko itong bagay. Hanggat magalang ang iyong saloobin at mabilis ang iyong kilos, maraming ground staff ang magpapalampas sa iyo dahil wala namang gustong sadyang pahirapan ng iba. Ang lahat ay nagmamadali para sa flight. Panghuli, gusto kong paalalahanan kayo na magkaiba ang patakaran ng iba't ibang airlines at maging ang iba't ibang ruta ng isang airline ay maaaring magkaiba sa patakaran sa bagahe, lalo na para sa ating mga kaibigan na lumilipad sa iba't ibang probinsya. Huwag mong gamitin ang patakaran ng international flights para sa domestic low-cost carriers. Ang ilang ruta ay 10 kilogram. Ang ilang ruta ay 10 kilogram. Ang ilan ay mahigpit sa sukat. Ang ilan ay mahigpit sa bilang ng item. Kapag bumibili ka ng ticket, huwag lang tumingin sa murang presyo. Siguraduhin na i-click ang luggage policy at basahin ng mabuti kahit gugugol ka ng 2 minuto para maintindihan ang patakaran. May tiwala ka na. Hindi tayo manggugulo sa iba, ngunit huwag din tayong maging biktima dahil sa hindi pag-intindi sa patakaran.
Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang aking mga payo ngayon, mangyaring i-click ang like button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga pamilya at kaibigan, lalo na sa mga nagpaplanong lumipad. Ang isang share mo ay maaaring makatulong sa kanila na makatipid ng pera para sa isang masarap na kainan at maiwasan ang hindi kinakailangang kahihiyan. Sundin ang para mas marinig ang mga hindi alam na kwento sa likod ng paglipad. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Nais kong lahat ng inyong paglipad ay maging madali ang bagahe at masaya ang kalooban at ligtas na makarating sa inyong destinasyon. Paalam.